Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito sa isang kaibigan ng lolo ko na itago na lang natin sa pangalang Pakol. Taong 1986, Barotac, Iloilo. Ngayon pa lang humihingi na ako ng pasintabi sa mga taga Iloilo kong tagapakinig. Ayaw kong magalit kayo sa aking kwento. Kaya sana, maintindihan nyo at simulan na natin ang kwento. Itong mga panahon na ito, merong kaibigan itong si Pakol sa Iloilo na itago na lang natin sa pangalang Garciano. Bago pa lang sa Iloilo itong si Garciano dahil taga Cebu ito. Kasakasama niya itong si Garciano sa baryo-baryo kung saan ang may pistahan at sabong-sabong o yung tari-tari. Minsan, umaalis sila ng umaga sa kanilang lugar para puntahan ang nasabing piyesta sa kanilang lugar. Oo nga pala, ang pinakapakay talaga nitong si Pakol kapag dadayo sila ay yung kainan talaga. Kaibahan naman nitong si Garciano dahil hindi kainan ang pinupunta niya doon, kundi ang pasugal na sabong-sabong sa baryo kapag may piyestahan. Hindi naman daw sila inabot noon ng gabi kapag sila'y umuwi dahil puro naman silang hindi umiinom. Isang araw daw, nagkataong hindi sila nakasabay ng pag-alis para dumayo sa isang piyestahan. Ang sabi ng kaibigan ng lolo kong itong si Pakol, susunod lang daw siya dito kay Garciano dahil marami pa siyang mga labahin. Kaya't dahil tanghali pa siyang makaalis, nauna sa kanya itong si Garciano para puntahan ang nasabing lugar upang mas maaga sa sabungan. Ang sabi ni Pakol, magkita lang sila doon sa lugar kung saan ang nasabing pistahan. Bilin pa nito, yung tinuro niyang daan papunta sa lugar na yon, yun lang ang susundin niya. Subalit nagmamatigas daw itong si Garciano at sinabing sa kabilang daan daw siya dadaan dahil may shortcut daw doon upang mas mapaaga siyang makarating sa lugar. Sinabi yun nitong si Pakol dahil taga doon siya at alam niyang isa yung maling daan. Subalit ayon kay Garciano, meron daw siyang natatanaw na nakatagong daan papunta sa nasabing lugar ng pistahan. Nagmamadali kasi siya dahil gusto niyang mapaaga sa sabungan at yun ang pinili niyang daan. Kaya't hindi na siya nangungulit dito kay Garciano na wag dadaan doon dahil mukhang ayaw naman itong makinig sa kanya. Yun nga, umalis na itong si Garciano para lakbayin ang daan doon. Habang itong si Pakol, tinapos na muna niya ang mga labahin at pagsapit ng tanghali, dun pa siya nagpasyang sundan yung kaibigan niya sa nasabing fiesta. Pagdating niya sa nasabing lugar, hanap daw siya ng hanap dito kay Garciano at halos daw lahat na pasugalan sa nasabing fiesta pinuntahan na niya, subalit ni anino daw nitong si Garciano, wala siyang nakikita. Mga bandang alauna na yata siyang nakarating sa lugar at hindi na niya nagawa pang kumain sa fiestahan. Kakahanap sa kaibigan niya. Sa isip-isip niya, imposible naman yatang hindi yun nakarating sa lugar dahil 8:00 pa lang ng umaga, dumaan na yun kung saan siya naglalaba. At ng mga oras ding yon, nakakasigurado siyang umalis na yon sa kanilang lugar. Naging palaisipan yon para kay Pakol. Imposible namang nauna yung umuwi sa kanya dahil usapan nila magkita sila sa lugar na yon. Ilang oras siyang naglilibot sa nasabing lugar, subalit wala talaga yung kaibigan niya. Hanggang sa tumungtong na sa 5:00 ng hapon, saka pa lamang nagpakita sa kanya
itong si Garciano. Nang masilayan niya ito, halos gulat na gulat itong si Pakol dahil sa itsura ng kaibigan niya. Dahil puro putik ang mga paa nito, habang yung pantalon at damit niya punong-puno ng mga amorsiko. Di ko lang alam sa Tagalog nito, basta yung tipong naglalakad ka sa talahiban tapos may dumidikit sa pantalon mo. At napapansin nitong si Pakol sa kaibigan niya na nakabaliktad ang damit nito. At doon na nagkwento si Garciano, at ayon dito, ilang oras na daw siyang naglalakad papunta sa natanaw niyang baryo na maraming mga tao. Pakiramdam niya, habang naglalakad siya papalapit dito, papalayo naman daw ng papalayo ang nakita niyang baryo. At nung paglingon niya sa kanyang likuran na kanyang dinaanan, pagbalik niya ng tingin sa nasabing baryong may kasayahan, bigla raw nawala ang baryo. At ang tanging nakikita lang niya sa paligid, puro lang daw yun mga kakawian at mga talahiban. Naipit itong si Garciano sa gitna ng kagubatan. Ilang oras siyang palakad-lakad sa masukal na kagubatan at nakakaramdam na siya ng gutom at uhaw at pagkakahilo. Nang bigla niyang naisipang baliktarin ang suot-suot niyang damit. Yun kasi ang binigay na payo ng lolo niya kapag sa tuwing nakakaramdam ka nang ikaw'y nililigaw. Nung pagbaliktad daw niya ng damit niya, doon niya nakita ang lugar kung saan siya nagsimulang naglalakad papunta sa palihis na daan. Ibig sabihin lang, ginamitan siya ng panlinlang. Ayon sa mga matatanda, kalimitan sa gumagawa ng ganyan ay ang mga engkantong nakatira sa lugar na yon. Subalit ayon naman sa mga manggagamot, ang tanging gumagawa lang niyan ay ang mga aswang na gusto kang biktimahin kapag naabutan ka na ng gabi sa lugar. Lilituhin ka nila hanggang sa mapagod, manghina, mahilo at ika'y mababalisa. At kapag nangyayari sa iyo ang mga bagay na yan, doon ka na nila katayin at wala ka ng palag sa mga yan dahil wala ka ng lakas. Pagtapos sabihin ni Garciano kay Pakol ang naranasan niya sa gubat, nagpasya silang umalis sa lugar na yon. Gutom na daw itong si Garciano, at nang makalayo na raw sila sa nasabing baryo, may nadaanan daw sila na isang kubo na may nagluluto sa may bahagi ng likuran nito. Kakaiba daw ang pagluto na yon dahil napakalaki daw ng kawang ginagamit dito. Tapos ang nagluluto doon, isang babaeng matanda habang may sabog-sabog na buhok. Bago pa man daw sila makalagpas sa kubo, may isang matanda raw na lalaking humarang sa kanilang dadaanan. Teka lang. Baka nagutom na kayong dalawa. Alam kong hindi kayo nakakain sa fiestahan. Halik kayo sa kubo ko. May kunting salo-salo. Dito, kumain na muna kayo. Nang marinig yun nitong si Pakol, pumitik naman daw ang tinga niya nang marinig niya ang pagkain. Dahil sa sobrang gutom, hindi na nila naisip ang pagsama doon sa matanda. Nung nasa loob na raw sila ng kubo, nagtataka silang dalawa dahil wala namang katao-tao sa loob, tapos ang lansa daw ng amoy doon. Nang magsalita daw ang matanda ng, Doon sa malaking kawa na niluluto ng asawa ko, meron dong humba. Kumuha lang kayo kahit gaano pa karami yung gusto nyo. wika nito. Paglapit daw nila sa matandang babaeng nagluluto sa lupa, halos takam na takam daw itong si Garciano nang makita niya
ang lalaking hiwa ng humbang paa ng baboy. Subalit sa paningin nitong si Pakol, iba ang nakikita niya. Dahil ang nasilayan niya sa loob ng kawa, mga paa ng mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Pakol sa mga nakita niya. At umarte na lang daw siyang natatay, kaya't dali-dali siyang nagpapaalam daw dito na pupunta na muna siya sa kasagingan. Nang akmang sasakmali na sana sila ng matanda, nang bigla niyang tinapik ang kamay ng matanda. Napaatras daw ang matandang yon dahil sa lakas ng pagtapik ni Pakol sa kamay nito. Habang nananakbo daw sila, nakatitig lang daw ang matandang yon sa kanilang dalawa na parang nag-aangil, na galit na galit. Nung naglalakad na sila papauwi, nagkwento si Pakol kay Garciano na hindi daw humba ang nakita niya sa kawa, kundi mga paa ng bata na halos nagsitanggala na sa buto dahil sa lambot. Hindi naniniwala si Garciano doon at nanghinayang dahil hindi sila nakakain doon. Pero paulit-ulit yung sinabi ni Pakol sa kanya hanggang sa makumbinsi na niya itong si Garciano. Magmula nang mangyari yun sa kanilang dalawa, hindi na sila bumalik sa baryo na yon. Kung hindi nyo na itatanong, itong si Pakol pala, may palagi itong daladalang maliit na santo na nakukuha pa niya sa pangunguha ng ubis sa gubat. Ayon sa kanya, magmula raw makuha niya ang santong yon, maraming bisis na raw siyang nailigtas sa kapahamakan. Dahil sa pangitaing yon, nagpasya siyang magpatingin sa isang albularyo at doon siya nagulat. Dahil kahit saan pala siya magpunta, umaaligid sa kanya ang gabay ng santong yon. Kaya't hindi tumalab sa kanya ang mga sabulag ng mga nilalang na may dugo ng kasamaan. Lalong-lalo na yung aswang, dahil nung natapik niya ito, malakas ang pagkakatras nito na para bang tinutulak yun ng malaking tao din. At isa pa, kapag isa ka lang na ordinaryong tao tapos nahawakan ka sa balikat ng mga aswang, hinding-hindi ka na makakaligtas doon. At kapag nakakain nila yung inihain ng mga matatanda, ay magiging isa silang yanggaw na magsisimula ng pagiging aswang din nilang dalawa. Magpahangga ngayon, hindi pa rin mawala sa isipan nitong si Pakol ang minsang naligaw sila sa isang daan.